Magandang araw Pilipinas! Narito na ang inyong pinakahuling 24 oras na public weather forecast at breaking hazard updates ngayong araw ng Lunes, August 4, 2025. At ito ang Pilipinas weather ngayon. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ang hanging habagat o southwest monsoon ay patuloy nang nakaapekto sa extreme northern Luzon na siyang nagdadala ng mga isolated na pag-ulan o thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Para sa ating forecast weather condition sa lugar ng Batanes at Babuyan Islands, bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may malalakas na thunderstorm. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap din ang kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorm, partikular sa hapon o gabi. Paalala, laging maging handa sa mga posibleng flash flood at landslide. Sa ating wind and coastal water conditions, sa buong bansa inaasahan ang banayad hanggang katamtamang hangin mula sa southeast hanggang southwest. Ang mga baybayang dagat ay may pag-alon na mula 0.6 hanggang 2.5 meters. At sa ating temperatura o humidity, ang temperatura kahapon ay nagtala ng 24.6 degrees noong alas 6 ng umaga at may maximum na 33.5 degrees Celsius noong alas 3 ng hapon. Pinakamababa nito ay 54% sa hapon at pinakamataas ang 90% sa madaling araw. Samantala, sa ating tropical updates ng Iona, isang crossover tropical depression ang tinawag na Iona ang nakatawid na ng international dateline at ngayon ay nasa bahagi na ng Western Pacific Basin. Mababa ang tsansa nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR at hindi ito inaasahang magdudulot ng epekto sa bansa. Ayon sa meteorological models, unti-unti itong hihina sa mga susunod na araw. At para sa ating LPA Watch, isang cloud cluster sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ang ganap na naging low pressure area. Ngayong umaga lamang po, namatan ito sa layong 1,445 kilometers silangan ng Visayas. At inaasahang kikilos pakanluran, may posibilidad na ito'y pumasok sa PAR ngayong gabi o bukas ng umaga ng Martes. Sa ngayon, wala po itong direktang epekto sa bansa, ngunit patuloy itong minomonitor ng ating mga weather agencies dahil maaari pa itong magbago ng direksyon o lakas anumang oras. Samantala, isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 7 ang tumama sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean, malapit sa Kamchatka Peninsula sa Russia, bandang alas 5:30 ng umaga. Kaninang madaling araw po yan. May lalim itong 35 kilometers at dahil sa kanyang swallow depth ay malakas itong naramdaman malapit sa epicenter. At kaugnay pa rin sa mga seismic activities, isang makasaysayang pangyayari ang naitala noong July 30, 2025 kung saan sabay-sabay naglabas ng tsunami alert ang mga bansa sa Asia, Africa, North America at South America. Dulot ito ng isang napakalakas na magnitude 8.8 undersea earthquake sa silangang bahagi ng Russia na ngayon ay kinikilala bilang ika-6 na pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Bagamat walang direktang pinsalang tsunami ang tumama, ito ay isang matinding planetary stress test na nagpakita ng kahalagahan ng Early Warning System o Early Warning System International Cooperation at Disaster Preparedness. Manatiling alerto lalo na papalapit na ang panahon na mas madalas ang thunderstorm at pagbuo ng mga sama ng panahon. Para sa mas marami pang detalye, bisitahin ang official website ng Pag-asa o pag-asa.dost.gov.ph. At huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe dito sa Pilipinas Weather Ngayon para sa real-time updates. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon. Ingat po tayong lahat. Salamat!